Paano kung sabihin ko sa'yo na bumalik si Sasuke sa nakaraan para pigilan si Itachi na gawin ang Uchiha Massacre at mailigtas ang buong Uchiha clan? Kung interesado ka rito, panoorin ang tungkol sa pagbabalik ni Sasuke sa nakaraan. Nagsimula ito nang pumasok si Sasuke sa hideout ni Danzo. Ikinagulat ito ni Danzo dahil inakala niyang si Madara ang pumasok. Tinanong niya si Sasuke kung sino ito, bakit siya pumasok sa teritoryo niya nang walang pahintulot at ano ang kailangan niya. Ngunit hindi sumagot si Sasuke sa mga tanong ni Danzo. Ginamit niya ang kanyang Sharingan upang hanapin ang mata ni Shisui na kinuha ni Danzo. Hindi niya ito nakita sa katawan ni Danzo, kaya tinanong niya ito kung nasaan ang mata ni Shisui. Sagot naman ni Danzo, ano ba ang pinagsasabi mo? Nagalit si Sasuke, pero bigla siyang inatake ni Danzo gamit ang wind release. Hindi ito tumalab kay Sasuke dahil gumamit siya ng Susanoo, na labis namang ikinagulat ni Danzo. Muling nagtanong si Sasuke kung nasaan ang mata ni Shisui, pero matigas pa rin si Danzo. Dahil dito, ginamitan siya ni Sasuke ng lightning release, Chidori Sharp Spear, na hindi nailagan ni Danzo at tinamaan sa dibdib. Nainis si Sasuke, kaya hinailan niya si Danzo papalapit sa kanya at sinakal ito. Pagkatapos, ginamit niya ang Janjutsu upang pasukin ang isipan ni Danzo at alamin kung saan itinago ang mata ni Shisui. Nang malaman na ni Sasuke kung nasaan ito, binitiwan niya si Danzo at sinipa ng napakalakas kaya tumilapon ito. Hindi pa doon nagtapos si Sasuke, nilapitan niya si Danzo at ginamitan ng Amaterasu, na tuluyang tumapos sa buhay ng matanda. Pagkatapos nito, pumunta si Sasuke sa lugar ng Uchiha clan upang pigilan si Itachi sa balak nitong pagmasaker. Ngunit biglang dumating si Obito at tinanong siya kung saan siya pupunta. Sinubukan siyang pigilan ni Obito, pero hindi siya nagtagumpay dahil inatake siya ni Sasuke. Hindi ipinakita kung ano ang sumunod na nangyari, pero malamang natalo si Obito dahil ipinakita agad na magkausap na sina Sasuke at Itachi. Tinanong ni Itachi kung sino si Sasuke. Sagot naman ni Sasuke, siya ang nag-iisang nakakaalam ng lahat. Dahil sa sinabi ni Sasuke, nagulat si Itachi at inakalang si Madara ang kaharap niya. Sinabi ni Sasuke, bakit mo gagawin ang Uchiha Massacre alang-alang sa Konoha? Naisip ni Itachi na hindi na niya may tatago kay Sasuke ang gagawin niya. Sinabi ni Sasuke na hindi na kailangang magsakripisyo si Itachi dahil patay na si Danzo kaya maaari na siyang umuwi. Ngunit ang sagot ni Itachi, huli na ang lahat dahil nagpasya na raw ang Uchiha clan na isagawa ang kudeta. Handa na raw siyang gawin ang anumang inutos sa kanya pero hinawakan siya ni Sasuke sa noo upang ipakita kung ano ang mangyayari kung itutuloy niya ang pagpatay sa kanilang angkan. Pagkatapos, sinabi muli ni Sasuke na umuwi na siya. Naunawaan ni Itachi ang lahat ng posibleng mangyari kung itutuloy niya ang plano kaya nagpasya siyang huwag ng gawin ang massacre. Hindi na rin daw niya kailangang magsinungaling sa lahat dahil hindi niya kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Dahil sa pagbabalik ni Sasuke sa nakaraan, natulungan niya si Itachi at nailigtas ang buong Uchiha clan. Ipinakita rito ang mga masasayang araw ni Itachi sa pagprotekta sa Konoha habang nakikipaglaban kasama si Sasuke at Naruto. Kasama rin nila si Shisui sa pakikipaglaban kay Kabuto. Ngunit kahit binago ni Sasuke ang nakaraan, natuloy pa rin ang ika-4 na digmaang ninja. Dito nagtatapos ang kwento ni Sasuke na bumalik sa nakaraan upang iligtas ang kanyang buong angkan.